ang mga gagamiting materyales kasi madaling i-assemble na parang Lego. Live mula sa Fort Bonifacio, si Bam Alegre may paandar. Jessica, nandito tayo sa loob ng Lego house na kung tawagin at malaking moral boost daw sa ating mga sundalo na may ganitong bahay na maganda, abot kaya at higit sa lahat, matibay. Narito ang ulat. Ito ang Lego house, pero hindi ito laruan, kundi isang prototype ng murang pabahay para sa ating mga sundalo. Binansagan itong Lego house dahil prefabricated ang mga materyales at madaling i-assemble. It's made up of parang Lego blocks. Very light ang materials, fireproof, waterproof, sabi nga nila anay-proof pa itong material na ginagamit. Yung material nito is pinaghalo-halong styrofoam, fiberglass, semento sa bakal. Matibay daw ang Lego house lalo na sa malalakas na bagyo na may hangin mula 260 hanggang 350 kilometers per hour. Earthquake resistant din ito at hindi raw matitinag kahit ng magnitude 7 na lindol. Isang Australiano raw ang nag-imbento ng teknolohiyang ito at may model community sa Malaysia. Itong buong bahay na ito may sukat na 52 square meters at kaya raw tapusin sa loob ng 14 hanggang 30 araw. Nagkakahalaga rin ito ng 495,000 pesos. Bahay ng Kawal Ko, ito ang pangalan ng proyekto at wala pang timeline kung kailan ito may papatupad dahil kailangan pang i-award ang mga lote. Para sa mga interesadong sundalo, pareho pa rin daw ang sistema sa pabahay. Pwede mag-apply ng housing loan. Naniniwala ang pamunuan ng Philippine Army na mas matututukan daw ng mga sundalo ang tungkulin sa bayan kung maayos ang tinitirhan ng kanilang pamilya na kadalasang naiiwan habang sila'y nasa gyera. Ang sundalo kasi, ang buhay ng sundalo, kumbaga sa atin, gala. Pwede kang ma-assign sa ganitong lugar ngayon, bukas nandito ka na naman sa pinakamalayong lugar. Pag ang inyong pamilya ay nasa isang safe na lugar at sa iyong pananaw ay walang pinoproblema sa kanyang titirhan, ay malaking tulong yun sa isang sundalo. Sabi ko, wala, doon tinatayo na. Pwede ba padaan ng elepante yan? Sabi niya, sige, dalhin din naman inayos to. Itong pamamahay at yung layout niya is spacious naman, lalo na dun sa dalawang kwarto. Ito nga, yung nakikita ninyo ngayon, ito yung view mula sa second floor. At mula naman dito sa aking kinalalagyan sa baba, Jessica, papakita ko sa iyo itong haligi ng Lego house dahil ito ay hindi katulad ng mga ibang mga bahay na may pundasyon na bakal. Ito, yung mismong bloke na ang pundasyon. At meron itong kakaibang materyales at nandito yung mga kasama natin mga sundalo sa loob ng Fort Bonifacio. Yung material kasi nito ay, kung pakikinggan mo na, ito yung pinaghalong ng styrofoam, fiberglass, bakal, at meron ding semento. At meron pa daw isang secret ingredient or component na ayaw sabihin ng manufacturer mula sa Australia. Balik sa Jessica. Okay, parang magandang yan din baka pwedeng magamit doon sa mga nasalanta ng Yolanda, Bam. Actually, naitanong ko yan kung hanggang sa mga sundalo lang ba ito. This is the first venture kasi nung kumpanya na ito from Australia, matapos silang i-try sa Malaysia. So ito yung, nakikita ninyo ngayong nasa loob tayo, ito yung proof of concept. So kung maging sa tagumpay ito rito, maging rin daw na baka mai-apply din ito sa ating problem sa housing. Hindi lang para sa mga nasa Leyte, sa mga nasalanta ng Yolanda, baka maging dito sa ating lungsod. Jessica. Okay, importante dyan, matibay siya, kaya niyang ma-withstand ang malakas na lindol. At sabi mo, matibay yung mga materyales kahit na pinaghalo-halong kung ano-ano lang. Maraming salamat sa iyo, Bam Alegre, at sa iyong paandar. Abangan, silipin ang mga nag